Sa lugar ng Tangon, nababalot ng takot ang mga taong nakatira sa lugar na ito dahil na rin sa mga namimisting mga aswang at ang mga nanggugulong mga rebelde sa kanilang lugar. Mayroong mga rebelde ang gumagala tuwing gabi para pagnakawan ang mga taong nakatira sa lugar ng Tangon. Ninanakaw ng mga ito ang kanilang mga alagang kalabaw, baka at mga kambing. Kaya tuwing gabi, sa likod ng kanilang mga bahay ilalagay ang kanilang mga alagang hayop. May mga ginawang kulungan ang mga ito at doon itatago pagsapit ng gabi ang kanilang mga alaga. Ang mag-asawang Lorita at Lando, takot na takot ang mga ito sa mga narinig nilang balita na papalapit na sa kanilang lugar ang mga rebelde. Doon naman sa sentro ng lugar, pinupulong na sila ng nagsilbing namumuno sa kanilang sityo. Dahil malayo na ang kanilang lugar sa kabihasnan, malabong makakarating ang tulong ng mga pulis at mga sundalo sa kanilang lugar. Hindi rin basta-basta napupuntahan sila ng mga sundalo dahil ang lugar nila napabalitang ginawang kuta ng mga rebelde. Kaya ang sabi ng namumuno sa kanila na kailangan nilang magtulong-tulong at laging mag-iingat. Lumipas ang 2 araw habang nangingisda doon sa may ilog itong si Lando kasama ang panganay na anak na lalaki na 15 taong gulang. Gulat na gulat ang dalawa nang mayroong makitang 2 katao ang nasa gilid ng pangpang. Sa tingin nila, parang patay na ang mga ito dahil hindi na gumagalaw ang dalawa. Mabilis na nilapitan nila ito at pinulsuhan. Buhay pa nga ang mga ito. Jojo, tara na, tulungan mo ako. Dalhin natin ang mga ito doon sa ating bahay para magamot ang kanilang mga sugat. Kaya pinagtulungan sana nilang bitbitin ang dalawa. Ngunit nahihirapan ang mag-ama dahil malalaki ang bulas ng 2 taong nakita nila. Humingi ng tulong itong si Lando sa kanyang kaibigan at kapitbahay nila para tuluyang madala na ang mga ito sa bahay nila. Pagdating doon, may mga kinuhang dahon na gamot itong si Lando at itinapal ito doon sa mga nakita nilang mga pasa at sugat ng 2 lalaki. At inutusan din ito ang asawa na mag-init ng tubig. Pagkatapos, gamit ang isang tanyo, pinahiran nila ng maligamgam na tubig ang buong katawan ng 2. Habang ginagawa nila ito, wika nitong si Lorita, Lando, baka kung kasamahan ang mga ito ng mga rebuilding gumagala sa ating lugar. Imposible yan, Lorita. Sa tingin ko, galing ang mga ito sa malayong lugar. Tingnan mo ang kanilang mga tato at mga suot na kwintas, pati na rin ang habak. Parang membro ang mga ito ng isang kulto. Pamilyar sa akin ang mga tato nila sa braso. Ilang sandali pa matapos ang kanilang mga ginawa, lumabas na sila ng kwarto. Ipinagpatuloy nitong si Lorita ang mga niluluto nito sa kusina kasama ang anak na babae, habang itong si Lando nagpapakain ito ng kanilang mga alagang hayop kasama naman ang kanyang anak na lalaki. 5:00 na din kasi ng gabi at kailangan na nilang iligpit ang mga alagang kambing, baka at kalabaw sa ginawa nilang kulungan sa likod ng kanilang bahay. Lumipas pa ang 1 oras, muntikan pang mapasigaw itong si Lorita nang mapalingon ito dahil nakatayo na sa kanilang likuran ang isang may katandaan na mahaba ang mapuputing balbas nito. Isa ito sa kanilang tinulungan. Humingi naman ito agad ng paumanhin sa kanila nang makitang gulat na gulat itong si Lorita at parang natatakot. Patawad at nabigla ko kayo. Nakaramdam kasi ako ng gutom. Siya nga pala, sa tingin ko, kayo ang tumulong sa amin. Maraming salamat. Ang buong akala ko,
Patay na kami ng aking anak. Ang pangalan ko pala ay Lucio at ang pangalan ng aking anak na nasa loob pa ng kwarto ay Bulan. Pwede ho bang makahingi kami ng pagkain? Pasensyahan na ninyo, magdalawang araw nang hindi kami nakakain ng maayos. Nahimasmasan naman itong si Lorita nang mapagtantong parang mabait naman ang mga ito. Mabilis na tinawag nito ang asawa at pinagtutulungan nilang paghandaan ng makakain ang dalawa. Inalalayan din nila ang anak nitong si Lucio na si Bulan galing doon sa kwarto papunta ng kusina dahil nanghihina pa rin kasi ang katawan nito. Habang kumakain ang dalawa, nagkaroon ng pagkakataon itong si Lando na tanungin ang mga ito. Wika ng nagpakilalang si Lucio. Naggaling pa sila ng lugar ng Mindanao. Napadpad sila dito sa lugar ng Siquijor para iwasan ang kaguluhan doon sa Mindanao. Ngunit mas malala pa pala ang napuntahan nilang isla. Kasama nila sa pagpunta dito sa isla ng Siquijor ang isang kaibigan ng may mga kamag-anak dito sa isla. Ngunit sa gabing papunta sila sa sinasabing mga kamag-anak nito sa bukirin ng Kang-Aba, may mga armadong mga lalaki ang umaatake sa kanila. Nagawa naman nilang labanan ang mga ito, ngunit dahil sa mahina pa ang kanilang mga katawan sa pagod at sa dami na rin ng mga kalaban, napatay nito ang kanilang kaibigan. Mabuti na lamang at nakatalon silang mag-ama sa isang malaking talon at nagpaagos na ng tubig. Doon nakita sila ni Lando, doon sa may pangpang sa may ilog. Kung ganoon, Mang Lucio, dumito na muna kayo sa amin. Marahil sanay naman siguro kayo sa buhay at mga pagkain na mahihirap. Napatitig itong si Lucio kay Lando. Hindi ito makapaniwala sa kabaitan na ipinakita nito sa kanila. Sa muli, maraming salamat sa tulong ninyo. Hindi namin alam kung saan kami magsisimula. Hayaan ninyo, pag medyo makabawi na kami ng lakas, magsisimula kami ng panibagong buhay. Nang tuluyan nang bumalik ang lakas ng dalawa, tumulong ang mga ito sa kanila sa mga gawain, lalo na sa kanilang bukirin. Ang ipinagtataka nitong si Lando, parang hindi nakakaramdam ng pagod ang dalawa. Sobra pang lalakas ng mga ito. Kaya mas lalong napagtibay ni Lando na ang dalawang bisita nila ay mga membro ng isang kulto. Lumipas pa ang mga araw, ang ilan sa kanilang mga kapitbahay doon sa unahan, nagkagulo ang mga ito dahil sa nagdaang gabi may mga armadong tao ang sinubukang nakawin ang mga alaga nilang kalabaw kahit na nasa likod na ito ng kanilang bahay at nakakulong. Nang makababa ang mga may-ari at pumalag sa mga armadong tao, pinagbabaril ang mga ito hanggang sa mamatay. Kaya mas lalong takot na takot ang mga tao doon sa lugar. Sa gabing iyon, bumibisita sina Lando kasama sina Lucio at Bulan doon sa mga namatayan. Kwento ng mga ito, nalisanin na lang nila ang lugar ng Tangon. Baka pa kasi muling bumalik ang mga rebelde at patayin pa sila. Nang makauwi na sina Lando, napansin ito ang sobrang pananahimik nitong si Lucio. Kaya nagtanong na itong si Lando, Mang Lucio, mukhang sobrang tahimik mo yata ngayon. May problema ba? Lando, matagal na bang ginagawa ito ng mga rebelde dito sa inyong lugar? O Mang Lucio, matagal nang namimisti ang mga rebuilding ito sa aming isla. Ngunit ngayong buwan lamang na napadpad ang mga ito dito sa lugar ng Tangon. Ayon sa mga balita, gumagawa daw ng bagong kuta ang mga rebuilding iyan dito sa aming lugar, Mang Lucio. Noong nakaraang linggo, sa kabilang barangay lamang namimiste ang mga rebuilding iyan. Ngunit ngayon, nandito na rin sila sa aming sityo. May sasabihin ako sa iyo, Lando.
at sana pagkatiwalaan mo kami at paniwalaan. Hindi kami masasamang tao. Dati kaming membro ng tinatawag na Tagtad doon sa Mindanao. Ilang taon na kaming lumalaban sa mga rebelde, lalo na sa mga tiwaling rebelding mga Muslim. Ngunit nag-iba ang pamamalakad ng aming pinuno sa mga adhikain ng grupo. Nagiging masama na ang mga ito. Nagnanakaw, namimihag, at pumapatay ng mga walang kalaban-laban na mga tao. Kaya nagpasya kami ng aking anak na tuluyan ng lisanin ang grupo at magsimulang muli ng bagong buhay. Alam namin na hindi kami bubuhayin kung malalaman ng aming pinuno ang aming plano. Kaya tumakas kami ng lugar ng Mindanao at sumama sa kaibigan namin papunta dito sa isla ng Siquijor. Mas lalong maraming mga tiwalag din pala ang nandito sa inyong isla. Lando, maaaring hindi na kami membro ng Tagtad, ngunit sa dugo pa rin namin ang pagtulong sa mga tao. Kung mag-cross ang landas namin sa mga rebuilding iyan, maaaring wakasan namin ang kanilang kasamaan. Hindi maaaring magpatuloy ang kanilang mga ginagawang kasamaan dito sa inyong lugar at magpatuloy kayong matatakot sa kanila. Ang wika nitong si Lucio. Sa isip nitong si Lando, totoo nga ang kanyang hinala na mga membro nga ang mga ito ng grupo na naniniwala sa mga agimat at mga kapangyarihan ng kalikasan. Matagal na din ang panahon na gusto nitong si Lando na matutunan pa ang mga ganitong kapangyarihan. May kakaunting kaalaman itong si Lando sa mga orasyon dahil na rin sa yumao nitong lolo, ngunit hindi nga lamang mapagtibay dahil na rin sa kawalan ng magtuturo sa kanya. Wika naman ni Lando kay Lucio. Gusto ko rin na pigilan ang mga kasamaan ng mga rebelde, Mang Lucio, pati na rin ang mga pamimisti ng mga aswang dito sa aming lugar. Gusto kong tulungan ang mga tao, ngunit hindi ko alam kung paano gawin at saan ako magsisimula. Ngunit ngayon, mukhang magkatotoo na ang aking mga pangarap. Kasama ako sa inyo, Mang Lucio. Kung ganoon, Lando, pwede tayong makabuo ng grupo dito sa inyong lugar para labanan ang mga rebelde at mga aswang. Ang sabi nitong si Lucio. Muling sabi naman itong si Lando. Bukas na bukas din, susubukan kong kausapin ang ilang mga kakilala dito sa aming lugar, Mang Lucio. Batid kong mayroong ilan pa ang gusto din na papalag sa mga rebuilding iyan. Ngunit napangunahan lamang ng takot at sa mga isipin na baka walang patutunguhan at walang makakatulong sa kanila. Matapos na makapag-usap ang mga ito, nakapagpasyang matutulog na sila. Habang nakahiga itong si Lucio, napag-isip-isip nito na kahit na tumiwalag na sila sa grupong Tagtad, mukhang hindi pa matatapos ang kanilang misyon. Ang kanilang misyon, ang pagtulong sa mga taong nangangailangan at labanan ang mga membro ng kasamaan, pati na rin ang mga kampo ng kadiliman. Kinabukasan, matapos na makapag-agahan ang mga ito, habang papunta sa kanilang taniman ng mga gulay, sina Lando, kasama ang mag-ama na sina Bulan at Lucio, may mga nadadaanan silang 4 na katao doon sa gilid ng may ilog. Agad na napansin nila ang dalang mga baril ng mga ito. Kaya agad na nagtago ang 3 doon sa malalagong mga damuhan. Mga rebelde ang mga iyan, Mang Lucio. Ano kaya ang ginagawa ng mga ito sa ganitong kaaga? Tahimik lamang sina Mang Lucio at Bulan. Ilang sandali pa, biglang nawala ang mga nakita nila doon sa tabi ng ilog. Sa isip nila, maaaring umalis na ang mga ito. Sabi ni Lucio kay Lando. Lando, hindi muna kami makakasama mo
doon sa taniman mo ng mga gulay. Kailangan na hanapin namin ang aming mga armas na naiwan namin doon sa gilid ng malaking talon. Mukhang kailangan na namin ang aming mga armas para sa mga nanggugulong mga rebelde. Agad naman na naisip nitong si Lando ang talon na sinasabi ng dalawa. Sa gubat ng Kang-apa ay mayroong isang malaking talon ang nandoon. Mang Lucio, sasama na ako sa inyo. Alam ko ang talon na sinasabi mo. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang magpapaliwanag kay Lorita. Kaya mabilis nang umiba ng daan ang tatlo. Binaybay na nila ang kakahulan papunta doon sa gubat ng Kang-apa. Nang makita nila ang isa pang ilog na konektado doon sa malaking talon, binaybay na nila ito paakyat doon sa bundok. Habang papaakyat naman ang mga ito doon sa gubat ng Kang-apa, napansin nitong si Lando na itong si Lucio at Bulan, panay ang buka ng mga bibig ng mga ito na parang nag-uusal ng mga orasyon. Kaya panay din ang lingon nitong si Lando sa kanyang mga kasama. Ilang sandali pa nang mapansin naman ni Lucio na parang nagtataka itong si Lando. Inakbayan ito ni Lucio at sinabi na kailangan nilang mag-ingat sa bundok na ito dahil dito sila tinambangan ng mga rebelde. Baka pa kasi makakasalubong nila ang mga ito. Kaya nagkarga na sila ng mga pambakod at sabulag para hindi agad sila maramdaman ng mga rebuilding ito. Lumipas ang mahigit isang oras na paglalakad. Natanaw na nila ang malaking talon. Naalala pa nitong si Lucio na bago sila tumalon doon, nabitiwan nila ang dalawang mga armas doon sa mga batuhan. Kaya maaring nasa ibabaw pa ang mga ito doon sa batuhan. Pagkadating nila, agad na umakyat ang mga ito doon sa ibabaw ng mga batuhan. Habang naghihintay lamang sa baba itong si Lando. Ilang minutong hinahanap nila ni Bulan at Lucio ang kanilang mga gamit doon sa ibabaw ng batuhan. Makalipas pa ang ilang sandali, habang naghihintay itong si Lando sa baba, doon sa gilid ng malaking talon, agad niyang nakita ang mga katao doon sa kakahuyan na malapit lamang doon sa may talon. Pinagmamasdan itong mabuti ni Lando. May mga tao nga talaga ang nandoon na parang nagtatago, palipat-lipat doon sa mga puno ng kahoy. Kinakabahan na itong si Lando. Naalala niya ang sinasabi kanina ni Lucio na sa lugar na ito, sila tinambangan ng mga rebelde. Agad siyang naghanap ng pwedeng mapagtataguan, ngunit huli na dahil papalabas na doon sa kakahuyan ang 4 na katao, habang nagpaiwan naman doon sa kakahuyan ang 5 nitong mga kasamahan. Ang isa sa kanila ay nakaturo na sa kanyang direksyon. Nakatutok na din ang dalang mga baril ng mga ito sa kanya. Kaya kinikilabutan na itong si Lando at nagpalingon-lingon doon sa batuhan. Napasandal ito sa batuhan na nasa gilid ng pangpang. Hawak na nitong si Lando ang puluhan ng kanyang itak kung sakali makipagsabayan na siya sa mga ito. Ilang sandali pa nang makalapit na sa kanya ang mga rebelde, agad na hinampas siya nung isa ng baril sa ulo. Ngunit napayuko itong si Lando at nailagan ang pag-atake noong isa. Aba, lumalaban ang isang ito ah. Wika nung isa na galit ng mailagan ni Lando ang pag-atake nito. Tinutukan na siya ng baril. Tanong naman nung isa sa kanila, nasana ang 2 pang kasama? Ngunit nanatiling tahimik itong si Lando at nakatitig lamang sa mga rebelde. Nag-iisip ng paraan itong si Lando kung paano niya maabot ng mga taga ang mga ito. Sa galit ng isa sa mga rebelde dahil sa hindi pagsasalita nitong si Lando,
Inutusan nito ang mga kasama na barilin na itong si Lando. Ngunit sa isang iglap, mayroong dalawang katao ang mabilis na tumalon galing doon sa itaas ng batuhan na mayroong bitbit na mga mahahabang itak. Sa isang tagpas nitong sipulan, humiwalay agad ang ulo ng isa nang matamaan ito sa liig. Natumba ang katawan sa lupa habang sumisirit ang dugo galing sa naputol na liig. Habang ang isa pa, nang maitarap nitong si Lucio ang mahabang itak nito sa likod ng isang rebelde, agad itong napaigik at bumubula ang bibig ng dugo. Sa gulat ng dalawa pa, pinagbabaril na nila sina Lucio at Bulan. Ngunit mas lalong nagulat ang dalawang rebelde nang makitang tumatalbog lamang sa mga katawan nila ni Bulan at Lucio ang mga bala na galing sa kanilang mga baril. Hindi makapaniwala ang mga ito, kahit na nga itong si Lando. Napatulala ito nang makitang nagsitalbugan lamang ang mga bala sa katawan ng kanyang dalawang kasama. Sigaw agad nitong si Lucio na magtatago na itong si Lando doon sa likod ng mga batuhan, dahil nakita nito ang 5 pang mga rebelde galing doon sa mga kakahuyan at papalapit na ang mga ito sa kanila. At bago pa makakilos ang isang rebelde, inabot na ito ni Bulan ng mga taga at tinamaan ito sa ulo at likod na agaran na ikinamatay nito. Pinaputokan na sila ng 5 pang mga rebelde, ngunit nakatayo lamang sina Lucio at Bulan habang tumatalbog ang mga bala sa kanilang katawan. Bumuka-buka ang bibig ng dalawa. Manghang-mangha itong si Lando sa kanyang nakikita. Alam niyang membro ang dalawang ito ng tinatawag na tagtad. Ngunit nagulat pa rin siya sa kanyang nasaksihan. Parang hindi mga normal na tao ang dalawa. Makalipas pa ang ilang sandali, nakaramdam na ng takot ang mga rebelde at bumalik ang mga ito doon sa kakahuyan. Habang ang isa na malapit lamang doon sa batuhan, bumira na ito ng takbo papalayo. Hinabol ito ni Bulan na sobrang napakabilis na sa loob lamang ng ilang segundo, agad nitong naabutan ang tumatakbong rebelde. Hinawakan niya ito sa buhok at ibinagsak sa lupa, sabay ng mga pagtarak ng makailang bisis sa dibdib ng kalaban hanggang sa mamatay na rin ito. Hahabulin pa sana ni Bulan ang mga sumuot doon sa mga kakahuyan, ngunit pinigilan na ito ni Lucio. Wag na, Bulan. Kailangan natin na makaalis agad sa lugar na ito. Baka magsidatingan pa ang mga kasamahan ng mga ito ng mga rebelde. Ayaw magpabaya ni Lucio. Alam niyang sa hanay ng mga rebelde, may mga iilan sa mga ito na may kaalaman din sa mga orasyon. Sa kanilang mga taglay, maaaring magawan kasi ito ng tinatawag na sumpa sa Bisaya. Tatablan sila ng bala kung pinahiran ang mga ito ng dugo galing sa babae o tuwing pagkagat ng kabinugan ng buwan. Pwede rin gumamit ang mga ito ng hayop na ihalas na tinatawag na sapwang na mabisa ding pangontra sa kanilang mga kakayahan. Isang klase ng hayop na makikita lamang sa kagubatan. Kulay itim ito at mayroong mahahabang mga binti. Ngunit hindi ito madaling makukuha ng sinuman kung wala kang taglay na kakayahan sa kanan. Lando, lumabas ka na dyan sa batuhan. Kailangan na natin na makaalis sa lugar na ito sa mas lalong madaling panahon. Ang sabi nitong si Lucio. Mabilis naman na lumabas itong si Lando at wala na silang inaksayang oras. Mabilis nang umalis sila doon sa may talon. Dumaan muna sila doon sa mga kakahuyan para hindi sila masundan kung sakaling mayroon pang mga rebelde ang umaaligid doon sa gubat. Habang mabilis nang tumalilis ang mga ito, natahimik itong si Lando at panay ang sulyap sa kanyang dalawang kasama na mabilis na tumatakbo, hawak ang kakaibang mga itak. Sobra kasing hahaba at tatalim ng mga ito
na parang ginawa talaga para sa pakikipaglaban. Napabilib din siya ng sobra sa ipinakita ng dalawa na sina Lucio at Bulan. Naisip pa ni Lando ang nakitang nagsitalbugan ng mga bala sa kanilang mga katawan na sa pelikula lamang niya nakikita. Lalong nagsumidhi ang kanyang damdamin na matutunan ang mga ganitong kakayahan. Ilang sandali pa, narating na nila ang bahay nila ni Lando. Hindi na dumaan ang mga ito doon sa kanilang bukirin. Ang iniisip kasi nila, baka sinusundan sila ng mga rebelde. Sa kabilang banda naman, nang malaman nitong si Commander Aguirre ang nangyari sa kanyang mga tauhan, galit na ito. Mura ito ng mura. Itong si Commander Aguirre, ang kinikilalang supremo ng mga rebuilding nag-ooperate sa mga kabundukan ng Kang Apa, Kang Alwang at Nahirong. Itong si Commander Aguirre ang nagpasimuno sa mga nakawan ng mga alagang hayop sa mga nasabing lugar. Galit na galit ito at nagpatawag agad ng pulong. Hindi kasi makapaniwala ang mga ito na hindi tinatablan ng bala ang nakakalaban ng kanyang mga tauhan doon sa may talon. Pinulong nito ang dalawa nitong sub-commander. Tingin ko, Commander Sosa, may mga anting-anting ang mga iyon. Hindi sila tinatablan ng bala. Ngunit kapag makakagawa tayo ng sumpa sa kanilang taglay na mga kakayahan, mapapatay din natin ang mga ito. Bago pa tayo mauubusan ng mga tauhan, kailangan na ninyong kumilos. Commander Sosa, Commander Binoni, sa loob ng linggong ito, kailangan na makagawa na kayo ng sumpa sa kanilang mga taglay. Alamin din ninyo kung saan ang lungga ng dalawang iyon. Tandaan ninyo, huwag nyo munang kalabanin at umiwas muna kayo sa mga iyon hanggat wala pa kayong nagawang sumpa. Paparating na rin ang kabilugan ng buwan. Tamang-tama ito, pagkakataon na natin para mapatay ang dalawang pangahas na iyon. Kumilos agad ang mga tauhan nitong si Commander Aguirre. Habang doon naman sa patag, kinagabihan, dumating na doon sa bahay nila ni Lando ang apat nitong mga kakilala na gustong sumali sa kanilang kilusan para labanan ang mga rebelde. Nagpupulong agad ang mga ito at ipinakilala ni Lando sa apat, sina Lucio at Bulan. May mga pinagsasabi itong si Lucio sa mga ito hanggang sa makabuo na ang mga ito ng plano. Unang hakbang na gagawin nila, kailangan munang matutunan nila ang pakikipaglaban at ang paghawak ng iba't ibang mga armas. Kaya kinabukasan, dinala ni Lando ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng ilog. Mayroong pangpang ang nandoon at mayroong lugar na pwede nilang pag-insayuhan. Bili ni Lucio, kung gusto ng mga ito na mapabilis na matutunan ang mga kaalaman, kailangan nilang sumunod sa lahat ng kanyang sasabihin. May mga ipinagbawal itong si Lucio sa mga ito na kainin at gagawin, lalo na tuwing araw ng Martes at Bernes. May mga orasyon na itinuro itong si Lucio sa mga ito, kasama na itong si Lando. Mga kalimitang orasyon na gagamitin sa pakikipaglaban. Habang itong si Bulan naman ang nagsasanay sa mga ito sa paggamit ng mga armas at sa pakikipaglaban. May mga kinuhang kakaibang uri ng mga batong lagit itong si Lucio para gagawin nilang mga patalim. Kinahapunan, umuwi muna sina Lando at Lucio doon sa bahay nila. Ngunit naiiwan naman ang apat na mga kaibigan ni Lando kasama itong si Bulan para magpapatuloy ang mga ito sa pagsasanay. Lumipas pa ang 2 araw. May nadagdag pang 2 sa kanilang grupo. Ngunit ginawang mga tagabantay muna ang mga ito sa kanilang lugar. Araw ng Sabado, pansamantalang pinauwi muna nila ni Bulan at Lucio ang apat
para pansamantalang makapagpahinga din ang mga ito. Ngunit kailangan na bumalik ng mga ito linggo ng hapon dahil may ibibigay sina Lucio at Bulan sa mga ito na magpapatibay sa kanila sa pagiging membro ng Tagtad. Sa tingin din ni Lucio, matatapos na nila ang mga ginagawang patalim para magagamit na ito ng 4. Kalagitnaan ng gabi, may narinig itong si Lando na nagtatawag sa kanya galing sa labas ng kanilang bahay. Umiihi kasi itong si Lando, kaya agad niyang narinig ang mga tumatao sa labas ng kanilang bahay. Sumilip agad ito sa siwang doon sa may bintana at nakita niya ang 2 kaibigan na ginawa nilang tagabantay. Agad na pinatuloy ang mga ito sa loob ng bahay nila ni Lando. Balita agad ng 2 na may nasipat sila doon sa may tumana ng mga kahinahinalang mga armadong mga tao. Ang gumagala doon, mukhang may balak na naman na masama ang mga ito. Nagising na din sina Lucio at Bulan at mabilis na lumabas ang mga ito ng bahay. Dala-dala ang mga armas nilang mga mahahabang mga itak. Ilang sandali pa, habang papunta ang 5 doon sa may tumana, biglang narinig nila ang mga putukan. Kaya napatakbo na ang mga ito at nang makarating doon sa lugar, dumaan sila doon sa mga sagingan at hinahagilap agad ang pinanggagalingan ng mga pagputok hanggang sa masipat nila ang mga nagtatakbuhang mga armado ng mga baril, habang ang 4 na nakasunod hila-hila ang 2 kalabaw. Wika agad nitong si Lucio, "Lando, isama mo silang 2. Puntahan ninyo ang mga kabahayan doon sa unahan. Sigurado akong may nabaril ang mga ito at nabiktima. Tulungan ninyo at kami na muna ni Bulan ang bahala sa mga rebuilding ito." Mabilis nang sumunod naman sina Lando sa utos nitong si Lucio. Umibis agad ang mga ito doon sa mga sagingan papunta doon sa mga kabayan. Habang sina Lucio at Bulan, umikot ang 2 doon sa unahan, padaan sa mga damuhan para abangan ang mga rebelde. Ilang sandali pa ang lumipas nang makita nila ang mga paparating na grupo ng mga rebelde. Lumabas na sa pinagtataguan itong si Lucio at nakaharang ito sa daraanan ng mga armado. Kaya nang makalapit na ang grupo ng mga rebelde, gulat na gulat ang mga ito dahil may nakita ang mga rebelde na bulto ng isang tao ang nakatayo sa daraanan nila. Nakatutok agad ang dala nilang mga baril kay Lucio. Wika agad ng isang rebelde, "Sino ka? Ang lakas naman ng loob mo para humarang sa aming daraanan." Hindi pa natapos sa pagsasalita ang isa sa mga ito, biglang pinagbabaril na ito ng mga kasamahang rebelde. Ngunit agad din na napasigaw ang 2 sa kanilang likuran nang matamaan ng mga tagpas nitong si Bulan na biglang lumitaw lamang sa likuran ng mga rebelde. Gulat na gulat din ang ilan sa mga rebelde nang makita nilang parang hindi man lamang tinatabla ng bala ang taong nasa kanilang harapan. Dito na napasigaw ang isa na maaaring ang mga ito ang tinatawag nilang kublan na hindi tinatabla ng bala. Wika pa ng isa, "Sila na ang sinasabi ni Commander Aguirre. Wala tayong kalaban-laban sa kanila. Kailangan na natin na makatakas." Sa narinig ng iba pang mga rebelde, agad na nagpulasan ang mga ito at nagtatakbuhan papunta sa iba't ibang direksyon. Patuloy na pinagtataga pa rin ang mga ito ni Bulan. Bawat maabutan ng mga rebelde, walang awang pinagtatagpas niya ito at pinugutan ng ulo. Itong si Lucio, patay agad ang isa nang mataga niya ito sa ulo, hanggang ang isa pa, hinabol niya ito at hinawakan sa may liig, hinila at isinandal doon sa puno ng niyog.
Mga kampon kayo ni Satanas. Pinipiste ninyo ang mga tao dito sa patag at pinapatay ninyo ng walang kalaban-laban. Ngayon na nandito na kami, uubusin namin ang lahat ng mga kampon ng kadiliman, kayong mga rebelde. Sa isang tagpas nitong si Lucio, humiwalay agad ang ulo nito sa katawan nang maputol ang liig ng rebelde. 6 ang mga nakabulagta sa lupa at napatay nila. Pinabayaan na lamang nila ang mga nakatakas na mga rebelde. Wika nitong si Lucio. Pabayaan na natin ang mga iyon, Bulan, para makapagsabi ang mga ito sa kanilang mga kasamahan at sa kanilang pinuno na hindi na sila basta't basta na makapanakot at makagawa ng kasamaan dito sa patag. Hinakot nila ang mga bangkay doon sa sentro ng lugar. Lihim nilang itinabi ang mga ito doon sa gitna ng palayan para agad na makikita ng mga tao kinabukasan. Bahala na ang kapitan ng lugar para maisaayos ang mga bangkay. Habang sina Lando at 2 pang kasamahan, dinala agad ng mga ito doon sa klinika ng bayan ang 2 nasusugatan ng mga rebelde. Ayon kasi sa kwento ng 2, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa, biglang may narinig ang mga ito na ingay ng kanilang alagang aso at ang ingay ng kanilang kalabaw sa likuran. Kaya bumangon ang 2 at tiningnan ang labas. Dito nila nakita ang mga tao na pilit na hinila ang kanilang mga alagang kalabaw. Kaya inawat agad ang mga ito ng kanyang asawa na may dalang itak. Ngunit pinaputukan na ito ng mga rebelde at nadamay pa siya dahil tinulungan niya ang kanyang asawa. Kinabukasan, umalat agad ang mga balita sa buong bayan na may mga tao sa kanilang lugar ang lihim na kumakalaban sa mga rebelde. Bilang patunay sa mga ito, ang 6 na mga bangkay ng mga rebelde na natagpuan nila doon sa gitna ng palayan. Nahahati ang mga opinyon ng mga taong nakitira sa patag ng Kang-apa. May mga nasiyahan dahil sa wakas magkakaroon na ng pagdadalawang isip ang mga rebelde na mamimisti sa kanila. Ngunit ang iba naman nagkaroon ng takot at pangamba nang dahil sa pagkamatay ng mga rebeldeng ito, magiging hudyat ito para sila ay patayin din at gantihan ng mga rebelde. Wika naman itong si Lando. Kung patuloy tayo na matatakot habang buhay na lamang ba na ipawalang sa kibo ang lahat ng mga ito? Ilang buhay pa ba ang mawawala sa ating mga kasamahan dito sa ating lugar bago tayo kumilos at lumaban? Habang maaga pa, kailangan na natin na kumilos at magkaisa. Kung sino man ang may kagagawan sa mga pagkamatay ng mga rebuilding iyon, dapat tayong magpapasalamat sa kanila. Kaya simula noon, may mga nagdududa na kay Lando na baka isa ito sa mga lihim na kumakalaban sa mga rebelde. Ngunit may ilan naman sa mga taga-barangay ang lumapit kay Lando. Pakay ng mga ito kung isa man si Lando sa grupong kumakalaban sa mga rebelde, gusto din nilang lumaban at sumali sa kanilang grupo. Napatitig itong si Lando sa mga ito. Ilang sandali pa, sagot niya sa mga ito, "Kaya nyo ba? Kaya nyo bang ibuwis ang inyong mga buhay at labanan ang mga rebelde? Hindi biro ang pakikipaglaban sa kanila dahil sa kanilang bangis at sobrang dami na bilang. Maaaring anumang oras salakayin tayo dito sa ating lugar." Sagot naman ng isa sa mga ito, "Tulad nga ng sabi mo, Lando, habang maaga pa, kailangan na natin na kumilos at magkaisa." Kaya pinabalik ni Lando ang mga ito Lunes ng umaga. Pero ang usapan nila
Doon sila magkikita sa isang malawak na lugar doon sa kabilang bahagi ng ilog, doon sa may pangpang. Habang ang grupo naman itong si Commander Aguirre, galit na naman ito sa nangyaring pagkamatay ng kanyang 6 na mga tauhan. Pinagagalitan nito ang isang sub-commander na si Commander Sosa, na siyang nag-uutos sa kanilang mga kasamahan na puntahan ang patag ng Kang-Apa at magnanakaw doon. Ngayon, Commander Sosa, alam na natin kung saan maaaring nagtatago ang mga kumakalaban sa atin. Nasa patag ito ng Kang-Apa. Gumawa ka ng paraan at hakbang para malaman natin ang kanilang pinagtataguan. At ang mga pinagawa ko sa inyo, gagawin nyo na ang sumpa para mapapatay natin agad ang mga iyon. Utos nitong si Commander Aguirre. Kaya mas pinag-igihan pa ng mga rebelde ang pangangalap agad nito ng mga gagamitin na sumpa sa mga kakayahan ng mga kublan. Hanggang sa napag-alaman nila na galing pala ang mga ito sa lugar ng Mindanao, doon sa lugar ng Bukidnon. Kasapi ang mga ito ng tinatawag na tadtad na direktang kumakalaban sa mga nanggugulong mga rebelde doon sa lugar. Nalaman din nila na hinahanap ang dalawa ng grupo ng mga tadtad na pinangunahan nitong si Commander Hagnaya. Nag-uutos na rin ito ng mga tauhan para sundan ang grupo nila ni Lucio at Bulan dito sa isla ng Siquijor. Pansamantalang natahimik muna ang lugar ng Kang-Apa dahil na rin sa naging abala ang mga rebelde sa paghanap ng solusyon kung paano nila mapapatay ang dalawang membro ng tadtad, at nakipag-ugnayan na din ang mga ito sa mga paparating na membro ng tadtad para tapusin sina Lucio at Bulan. Sa nasabi ko na sa unahan ng ating kwento, tumiwalag ang mag-ama na sina Bulan at Lucio sa grupong tadtad na sakop nitong si Commander Hagnaya dahil hindi na nila matitiis pa ang mga pinaggagawa nito. Noong una, malinis ang intensyon ng grupo ng tadtad na tulungan ang militar para labanan ang mga rebelde. Ngunit nang lumaon, nang makita kasi ng grupong tadtad na hindi na sila masyadong sinuportahan ng gobyerno, dito na nagsimulang gumawa ng kasamaan ang kanilang grupo. Kabilang na ang pagnanakaw at pagpatay sa mga inosenteng tao. Kaya mabilis nang umalis doon sa lugar sina Lucio at Bulan at napunta nga ito ng Siquijor. Habang nanahimik ang grupo ng mga rebelde, nagpatuloy naman sa mga pagsasanay ang grupo nila ni Lando. Mas dumarami na din ang kanilang bilang. Nasa mahigit 10 na ang bilang ng mga ito at nakapasa na ang lahat sa unang pagsubok nila. Ngunit hindi madali ang mga kakayahan nila ni Bulan at Lucio para hindi tablan ng mga bala ang mga ito. Taon ang ginugol ng dalawa para makamtan ang mga kapangyarihan at may mga gamit silang agimat. Isa na dito ang puno ng sinukuan. Dahil na rin sa taas ng kanilang kalaman sa orasyon, nagawa nila ang mga bagay na ito. Ngunit sa mga bagong membro ng grupo na tinatawag na kublan, dalawa sa mga ito ang umaangat sa lahat at nagpapakita ng hiwatig na madali nilang makakamtan ang kakayahan na mayroon sila. Ang dalawang ito ay sina Lando at ang matandang albularyo sa kanilang lugar na sumanib na din sa kanilang grupo, itong si Inko Isko. Ang pag-anib nitong si Inko Isko sa kanilang grupo, mas lalong nagpalakas ito sa kanila dahil nga sa mga kaalaman nito sa panggagamot at sa mga orasyon. Nakapagpasya na ang grupo nila ni Lando na gumawa na ang mga ito ng kuta na nasa pagitan ng bukirin ng Kang-Apa
at nahirong papunta na sa patag ng Kang-Apa para agad nilang malalaman kung may mga rebelde ang pababa ng patag para maghasip ng kaguluhan. Lumipas ang 1 linggo. Muling nagpupulong ang grupo ng mga rebelde at dumating na din doon sa kanilang kuta ang 4 na mga membro ng Tagtad na galing ng Mindanao. Kahit na magkasabwat ang dalawang grupo, mailap pa rin ang mga membro ng Tagtad dahil nga sa mga rebelde ang kanilang mga kasama. Laging nag-iingat ang mga ito sa pakikipag-usap sa mga rebelde at sa kanilang mga galaw nila sa loob ng kuta ni Commander Aguirre. Ang isa sa kanilang plano, salakayin nila ang patag para mapilitang lumabas ang grupo ng mga kublan. Gagawin nila ito bukas ng umaga. Habang ang grupo nila ni Lucio, Bulan at Lando nang gumawa ang mga ito ng kuta nila doon sa kakahuyan, biglang napatigil itong si Inko Isko sa kanyang mga ginagawa dahil may kakaiba itong naramdaman sa buong paligid. May narinig itong mga huni ng ibon na kakaiba. Tumayo na ang matanda at lumapit kay Lucio. Pinunong Lucio, naramdaman mo ba ang mga kakaibang nilalang na nasa paligid? Tumitig lamang itong si Lucio kay Inko Isko. Oo, Inko Isko, mga aswang. Nasabi na sa akin ni Lando ang tungkol sa mga aswang na iyan. Ngunit hanggang pagpaparamdam lamang ang kaya nilang gawin. Agad naman na magsialisan ang mga iyan kung pinapansin. Pabayaan mo na lamang ang mga aswang na iyan, Inko Isko, hanggat walang ginawang pamimisti ang mga iyan sa atin. Huwag muna natin silang gagalawin. Tinitigan muna ni Inko Isko ang punong kinaroroonan ng 4 na mga napakalaking ibon at pagkatapos bumalik na ito sa kanyang mga ginagawa. Buong araw na ginagawa nila ang kanilang kuta. Nakapwisto ito doon sa batuhan na malapit lamang doon sa may ilog. Sinadya nila ito para agad silang makababa sa patag kung kinakailangan gamit ang kanilang mga balsa padaan doon sa may ilog. Gumagawa din sila ng mga bakod na gawa sa mga kahoy at nilalagyan nila ito ng mga baging at dahon para hindi agad makikita. Nakapatong din ang kanilang ginawang 2 kubo doon sa batuhan at mayroong isa naman doon sa gilid nito. Agad din silang makapagsanay kung kinakailangan dahil mayroong malawak na lugar sa kabilang bahagi ng ilog. Nagtalaga na din itong si Lucio ng mga kasamahan para siyang magbabantay sa buong paligid. Ang mga sinanay nilang tagabantay, mayroong ginagawa ang mga ito na isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga malalagong baging at dahon doon sa pinakaitaas ng isang puno ng kahoy. Makikita nila agad ang sinuman sa paligid at dahil isang buwan na nila itong sinanay kung paano magiging epektibong espiya, may mga kagamitan na din ang mga ito sa pagmanman. Ang isa din sa kanila ay mayroong hawak na agimat ng kwago. Kaya kahit na madilim, kaya nitong manmanan ang buong paligid. Ito ang anak ni Inko Isko na si Dudong. Marami din itong mga kakayahan na mas lamang sa karamihan sa kanila. Isa na sa mga kakayahan nitong si Dudong at Inko Isko, kaya ng mga ito na maintindihan ang mga sinasabi ng mga hayop sa buong paligid at kayang basahin ang galaw ng mga hayop at hangin. Kaya din ng mga ito na makipag-usap sa mga hayop sa gubat. Lumipas pa ang mga oras, patuloy rin ang pagpaparamdam ng mga aswang sa kanila. Ngunit katulad ng sabi nitong si Lucio, pabayaan muna nila ang mga ito dahil nakapukus sila ngayon sa mga rebelde. Nakapwisto ang 4 na mga bantay doon sa unahan ng kanilang kuta, doon
sa isang napakalaking puno ng kahoy. Pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, biglang napadungaw itong si Dudong sa kanilang binabantayan dahil may naaninag itong mga tao ang mabibilis na umibis doon sa kakahuyan sa unahan. Ginising niya ang 3 pang mga kasamahan. Sabi agad nung isa, "Dudong, mga rebelde ang mga iyan at mukhang pababa ang mga ito sa patag. Kailangan natin na maipaalam agad ang mga ito kina Pinunong Lucio." Mabilis na may mga sinasambit itong si Dudong na mga banyagang salita na hindi naintindihan ng kanyang mga kasama, at ilang sandali pa mayroong mga ibon ang umaaligid sa kanilang kinaroroonan at parang kinakausap ang mga ito ni Dudong. Matapos lamang ang 5 minuto, lumipad ang mga ito papunta doon sa mga kubo nila ni Lando. Habang mahimbing na natutulog ang mga ito, biglang nagising itong si Inko Isko nang marinig ang mga huni ng ibon. Ilang sandaling pinakinggan ito ng albularyo at ilang sandali pa agad na sabi nito sa mga kasamahan, "Lando, Pinonong Lucio, Bulan, may mga rebuilding pababa ng patag." Niyugyug na ni Inko Isko ang mga balikat ng kanyang mga kasamahan para magising agad ang mga ito. Makalipas pa ang ilang sandali, agad na inutusan ni Lucio ang ilan sa mga tauhan nito na abangan ang daraanan ng mga rebelde pabalik doon sa kuta nila. Sila naman ni Lando, Bulan, Inko Isko at ang isa pang kasama ang aatake sa mga rebelde. Sumama na din ang grupo nila ni Dudong sa mga mag-aabang sa maaring pagbabalik ng mga rebelde. Inaasahan na kasi nitong si Lucio na kung magkabakbaka na sila ng mga rebelde, maaring magkaroon ng mga sugatan at mapipilitang babalik ang mga ito sa kanilang kuta. Ang mga ito ang aabangan nila ni Dudong. Mabibilis ang mga hakbang nila ni Lucio. Walang ibang hawak na armas ang mga ito, kundi mga itak at iba't ibang uri ng mga patalim. Ito kasi ang paniniwala ng mga tadtad. Sa talim nila, wawakasan ang mga buhay ng kanilang mga kalaban. Wika din nitong si Lucio kay Bulan na kailangan nilang mag-iingat dahil baka may mga nagawang sumpa na ang mga rebelde o maaaring may mga kasama pa rin itong may kaalaman sa mga orasyon. Lumipas ang ilang minuto, naabutan na nila ang mga rebelde na palabas na ng kagubatan. Inuunahan na nila ito doon sa gilid ng mga kakawyan at inaabangan. Ilang sandali pa ang lumipas, napatitig itong si Lucio sa 4 na mga kasama ng mga rebelde. Dahil pamilyar sa kanya ang mga hitsura, pati nga itong si Bulan, agad na lumapit ito sa kanyang ama. "Ama, kilala ko ang 4 na kasama ng mga rebuilding iyan. Mga tauhan ang mga iyan ni Commander Hagnaya. Sina Dante, ang 4 na yan." Bulan, nasusundan pa rin tayo ng mga iyan at nakipagsabuatan pa sa mga kalaban nating mga rebelde. Mukhang mahihirapan tayo na matatalo agad ang grupo ng mga ito. Itong si Inko Isko, nakita nila ni Lucio na may kinuha itong isang maliit na buti at nakita nilang ipinahid ang laman nito sa kanyang hawak na itak. Malapot ang katas na galing sa loob ng maliit na buti at kulay itim. Habang ginagawa din ito ni Inko Isko, nag-usal na din ang matanda ng mga orasyon. Tanong agad nitong si Lucio, "Inko Isko, katas ba iyan ng punong balyakag?" "Oh, Pinonong Lucio, hindi ko lamang alam at sigurado kung tatanggap ba ito sa mga sinasabi mong membro ng tadtad na mga dati mong kasamahan. Ngunit kailangan natin na subukan ito
Mas marami ang bilang ng mga rebelde. Baka may mapahamak pa sa atin. Sa isip ni Lucio, malakas nga ang mga kakayahan nitong si Inko Isko dahil ang puno ng Balyakag ay hindi ito basta-bastang makukuha lamang sa gubat. May mga nagbabantay kasi sa punong ito ng mga engkanto. Ilang sandali pa, papalapit na sa tapat ng kanilang pinagtataguan ang mga rebelde. Kaya sa tingin nitong si Lucio, kailangan na nilang kumilos. Ipinahid nila ang laman ng hawak na buti nitong si Inko Isko sa kanilang mga itak. At pagkatapos, suminyas na itong si Lucio kay Bulan at Lando na nasa unahan ng mga kakahuyan. Naintindihan naman agad nila ni Bulan at Lando ang ibig sabihin na iyon nitong si Lucio. Mabilis nang umigpaw ang dalawa at hinagip agad ng mga taga ang mga rebuilding na sa likuran. Sa sobrang bilis ng ginawang pag-atake nila ni Bulan, hindi na napansin pa ng mga rebelde ang pagtama ng mga itak sa kanilang mga katawan. Agad na umigik ang dalawa at bumulagta. Matapos na gawin ang mga iyon nila ni Bulan at Lando, gumulong naman ang mga ito papunta sa kabilang bahagi ng kakahuyan para makapagtago agad. Sigaw agad ng mga kasamahan ng mga nakabulagtang dalawang rebelde sa likuran. Komando Aguirre, may mga kalaban na sa paligid. Patay na sina Ado at Nunoy. Agad na nagpulasan ang mga ito. Pinagbabaril na ng ilan ang pinagtataguan nila ni Bulan. Agad din na nagtatago sina Commander Aguirre sa likod ng mga puno ng kahoy at sinipat agad ang maaaring mga pinanggagalingan at pinagtataguan ng mga kalaban nila. Ngunit kung saan sumuot ang mga rebelde ay nandoon naman nagtatago ang grupo nila ni Lucio. Kaya agad na nataga nito ang dalawang nasa likuran ng malaking puno ng kahoy. Tama sa ulo at liig ang natanggap noong dalawa. Kaya agad na namatay ang mga ito pagkabagsak nito sa lupa. Habang itong si Inko Isko, ang apat na mga tagtad ang kanyang inaabangan. Dahil nang makita ng mga ito ang pagbagsak ng dalawang inatake ni Lucio, agad na kumaripas ng takbo ang mga ito papunta sa kanilang kinaroroonan. Wika ni Inko Isko, Lucio, nandito na sila. Ilang sandali lamang, biglang umigpaw ang mga ito at inaatake ng mga taga itong si Lucio. Narinig pa nga ni Inko Isko ang sabi ng isang membro ng tagtad habang pinagtataga itong si Lucio. Nakikita ka rin namin, Lucio. Alam mo ang kaparusahan sa mga ginagawa niyong pagtiwalag ay kamatayan. Pinagtutulungan na itong si Lucio ng apat na tagtad. Sagot naman nitong si Lucio, ako ang magpaparusa sa mga kasamaang pinaggagawa ninyo. Dinumihan ninyo ang malinis na hangarin ng ating grupo. Isang pagganting pagtaga nitong si Lucio, tinamaan niya sa ulo ang isang tagtad. Agad na pumulandit ang masaganang dugo galing sa sugat nito. Kaya gulat na gulat ang mga ito. Hindi nila akalain na magagawang masugatan nitong si Lucio ang kasama nila. Napapatras ang mga ito at muling sabi nung isa, kung ganoon, may nakuha ka na palang pangsumpa sa mga kakayahan natin. Ang mga armas din ng mga tagtad ay may nakalagay din na mga pamunta. Dahil sa grupo ng mga tagtad, ilang taon nilang sinanay ang kanilang mga kakayahan at alam na din ng mga ito ang mga bagay na mga pamunta sa kanilang mga kakayahan at may hawak rin sila sa mga ito. Ngunit ibinibigay lamang ang mga ito doon sa mga matataas na opisyal sa kanilang pangkat. Sina Bulan at Lucio ay hindi pa nabibilang
sa mga tinatawag na sub-commander ng grupong Tagtad. Kaya nagtataka ang mga ito kung bakit alam at nakuha nila ni Lucio at Bulan ang mga pamunta. Ngunit natigil ang mga ito sa pag-iisip nang biglang sumulpot itong si Inko Isko sa likuran ng isa at nagpakawala agad ito ng mga pagtaga. Nakailag ang dalawa sa mga ito, ngunit tinamaan ng albularyo ang isa sa likod at paa. Agad na natumba ito sa lupa. Hindi rin nagawa ni Inko Isko na masundan at tuluyang mapatay ang isang membro ng Tagtad dahil tinamaan na rin siya ng taga sa kanyang braso nang gumanti ang dalawang kasama nito. Kumilos na din itong si Lucio. Nakipagtagaan na din ito sa mga dating kasamahan na mga Tagtad nang makita naman ito ng grupo nila ni Commander Aguirre. Agad na utos nito sa mga tauhan na ikarga na nila ang mga nakalap na mga sumpa sa kakayahan ng mga kubran. Wala na silang pakialam kung madadamay man ang kanilang mga kasabwat na mga Tagtad galing ng Mindanao. Utos nito sa mga tauhan na pagbarilin na ang mga ito. Kitang-kita kasi nila ang mga pagtatagaan ng mga Tagtad doon sa kakahuyan. Mabilis na inilagay ng mga rebelde ang kanilang mga panumpa sa dulo ng kanilang mga baril. May mga iniusal-usal din itong si Commander Aguirre at makalipas ang ilang sandali lamang, umaalingaw-ngaw ang malakas na putukan. Pinagbabaril na nila sina Lucio habang nakipaglaban ang mga ito sa mga dating kasamahan na mga Tagtad. Tinamaan na ang mga ito sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Ang namumuno sa apat, itong si Dante, agad itong napagulong. Sa galit nito sa grupo ng mga rebelde, walang pakundangan na lumabas ito sa pinagtataguang puno at tumatakbong papalapit sa grupo nila ni Commander Aguirre. Kaya nasalon itong si Dante ang mga bala ng baril. Ngunit nagawa pa nitong makaganti ng mga taga doon sa mga rebelde. Patay agad ang isa nang mapuruhan niya ito sa liig at bago bumagsak sa lupa itong si Dante, nagawa pa nitong masugatan itong si Commander Aguirre sa tiyan. Pinaulanan na nila ng bala ang membro ng Tagtad kahit napatay na ito at nakahandusay sa lupa. Sigaw nitong si Commander Aguirre, "Demonyo ka! Tingnan natin kung mabubuhay ka pa at mailigtas ka ng mga anting-anting mo, hayop!" Habang sina Lucio at Inko Isko may tama ang dalawa ng mga bala, agad na nagtatago ang mga ito doon sa mga malalagong damuhan. May tama sa paa itong si Inko Isko, sa balikat naman at braso itong si Lucio. May mga kinuwang buti itong si Inko Isko at wika nito kay Lucio, "Lucio, ipahid natin ang laman nito sa ating mga sugat para hindi agad kumalat ang sakit at kirot at ang mga lason ng kanilang mga pangsumpa." Habang mabilis na inalalayan itong si Commander Aguirre at balak ng mga ito na bumalik na muna doon sa kanilang kuta. Malaki kasi ang sugat ng commander sa kanyang tiyan. Mabilis na sumuot ang mga ito doon sa kakahuyan para makabalik na sa kanilang kuta. Umiba ang mga ito ng daan. Kasama nitong si Commander Aguirre ang isang sub-commander na si Commander Susa at ang 15 mga tauhan. Habang hinaharangan naman nitong si Commander Binone kasama ang mahigit sa 30 mga rebelde ang grupo ng mga kublan para hindi masundan ang grupo nila ni Commander Aguirre. Ilang sandali lamang ang lumipas, biglang napasigaw ang dalawa pa sa mga tauhan ni Commander Binone dahil pinagtatagpas na ang mga ito nila ni Lando at Bulan. Agad na nakalaylay ang ulo ng mga ito nang matamaan ito sa kanilang mga liig. Isa-isang pinabagsak nila ni Bulan at Lando
ang mga rebuilding na sa kakahuyan. Gumanti naman ng mga pagputok ang mga ito, ngunit hirap silang matamaan ang dalawang membro ng kublan. Hanggang sa umatake na rin sina Lucio at Inko Isko. Kahit na may mga sugat ang mga ito, sobrang nag-iingat na din sila dahil alam na nila na maaaring tatablan na sila ng mga bala ng mga baril ng kanilang mga kalaban. 5 na ang napapatay nila at may ilan din ang nasusugatan sa panig ng mga rebelde. Ngunit napaigik itong si Lando nang matamaan ito ng bala sa kanyang tagiliran. "Lando, okay ka lang ba?" Ang sigaw nitong si Bulan at umigpaw ito papunta kay Lando. Pagkatapos, mabilis na hinila niya ito papunta doon sa likod ng isang malaking puno ng kahoy. Dito na nagmamadaling umatras ang grupo nitong si Commander Binone. Marami ng sugatan sa kanyang mga tauhan at hirap sila sa pakikipagbakbakan sa mga kublan dahil mabibilis ang mga ito na gumalaw sa kadiliman na hindi nila kayang sundan ng kanilang mga mata. Nakagawa man sila ng mga sumpa at pangontra, ngunit hindi pa rin nila masasabayan ang bilis ng mga ito. Sabi nitong si Bulan, "Ama Lucio, Lando, Inko Isko, may mga sugat kayo. Kailangan natin na makabalik sa ating kuta at magagamot ang mga bagay na iyan. Sila Dudong na ang bahala sa mga rebuilding umatras." Nakagawa na sila ng mga pangontra, kaya tinatabla na tayo ng mga bala. Ngunit napigilan din natin ang kanilang pagtangkang pagsalakay sa patag. Tagumpay pa rin tayo. Ang wika nitong si Lucio. Bago umalis ang mga ito doon sa kakahuyan, kinuha muna nila ni Lucio ang mga bangkay ng mga kasamahang tagtad na namatay. Kahit na plano pa ng mga ito na sila ay patayin, nagiging kabilang pa rin sila ng kinikilalang grupo na tagtad at isa sa kanilang mga batas ang wag iwan ang kanilang mga kasama, patay man ito o buhay. Plano nitong si Lucio na bigyan nila ito ng maayos na paglilibing doon sa kanilang kuta. Sa nakita nitong si Inko Isko at Lando, mas lalong napahanga ang mga ito sa mag-ama na sina Lucio at Bulan. Habang ang grupo nila ni Commander Binone, hindi sumunod ang mga ito sa grupo nila ni Commander Aguirre. Ang ginawa ng grupo nila, doon pa rin sila dumaan sa dinadaraanan nila kanina pagbaba sa patag. Dahil na rin sa maraming mga sugatan sa kanyang mga tauhan, kailangan nilang makabalik agad doon sa kanilang kuta. Ang hindi nila alam, nakaabang na pala sa kanila ang ilang membro ng kublan doon sa kakahuyan na pinamumunuan nitong si Dudong. Nakikita na ng mga ito ang paparating na mga rebelde na may mga akay-akay na mga sugatan. Mabilis naman na humanda ang grupo nila ni Dudong. Walang kaalam-alam ang grupo ni Commander Binone sa naghihintay sa kanilang panganib nang mapatapat ang mga ito doon sa kakahuyan. Napapansin na lamang ng mga ito ang mabibilis na pag-ibis ng mga nilalang na may mga bit-bit na mga matatalas na mga itak. Nagsigawan na lang ang mga tauhan nitong si Commander Binone nang pagtatagain na ang mga ito ng grupo nila ni Dudong. Ang ilan sa mga rebelde, agad na bumagsak ang mga ito sa lupa at namatay nang mapuruhan ito ng mga taga sa kanilang mga ulo at liig. Nagawa naman ng ilan sa kanila ang makaganti ng mga pagputok. Pinagbabaril nila ang mga kublan. Ngunit hirap silang makita ang bawat galaw ng mga ito. Bukod kasi sa sobrang napakadilim ng lugar, sobrang bibilis din ng kilos ng mga ito na nagpalipat-lipat ng lugar doon sa mga kakahuyan. Napatakbo na itong si Commander Binone at sigaw niya sa mga kasamahan
na kailangan nilang makalayo at makatakas. Hindi nila kaya sa ngayon ang mga kalaban dahil marami silang sugatan. Agad naman na nahabol ng grupo nila ni Dudong ang mga rebelde at patuloy na pinag-atake ang mga ito. Kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga rebelde at namatay. Tanging mga paimpit na sigaw at igik ang maririnig doon sa kakahuyan, hanggang sa tuluyang nasukol na din nila itong si Commander Binone. Ngunit nagmamatigas ang commander ng mga rebelde at lumalaban pa rin ito sa kanila. Nagawa pa nga nitong matamaan ang isa sa mga kasamaan nila ni Dudong, at makalipas ang ilang sandali, pinagtutulungan na nilang pagtatagain ito hanggang sa mapatay. Tumahimik na ang buong paligid. Nagkalat ang mga bangkay ng mga rebelde doon sa kakahuyan. Mabilis na iniligpit nila ang mga ito at inilagay sa isang lugar. Pagkatapos, iniwan nila ang mga ito doon sa gitna ng kakahuyan. Nang makabalik na ang grupo nila ni Dudong doon sa kanilang kuta, naabutan pa nila na pinaggagamot nila ang mga sugat nila ni Inko Isko, Lando at Lucio. Matapos naman na makapagpahinga ng ilang minuto ang grupo nila, agad na nagpupulong ang mga kublan. Wika nitong si Lucio, maaring pilay na ang grupo ng mga rebelde sa ngayon. Marami sa kanila ang sugatan at napatay natin. Habang mahina pa sila, galugarin na natin ang gubat at tapusin na natin ang mga ito. Mayroong isa sa mga kasama nila ni Lucio ang sumabad sa usapan. Pinonong Lucio, may mga sugat pa kayo. Maliliit lamang ang mga ito. Huwag ninyong isipin ang ating kapakanan. Ang isipin ninyo ang kapakanan ng inyong mga pamilya at ng lahat ng mga tao sa patag. Kaya kinabukasan, alas 6 pa lamang ng umaga, nagsimulang umalis na ang mga ito doon sa kanilang kuta at sinuyod na ang buong kagubatan. May mga ginamit ang mga ito na mga kakayahan para matuntun agad ang kinaroroonan ng kuta ng mga rebelde. May mga inutusan na mga ibon, sina Inko Isko at Dudong, para tulungan silang galugarin ang buong kagubatan. Makalipas lamang ang ilang minuto, biglang napahinto ang grupo nila nang tumigil na din sa paglalakad itong si Inko Isko at sumipol ito sa hangin. Ilang sandali pa, may nakita silang 4 na mga ibon ang nagpalipad-lipad sa uluhan nitong si Inko Isko at parang kinakausap ang mga ito ng albularyo. Lumipas lamang ang 10 minuto, wika ni Inko Isko sa kanila, "Tara na, Pinunong Lucio. Sundan na natin ang mga ibon. Dadalhin tayo ng mga iyan sa kuta ng mga rebelde." Muling naglalakad ang mga ito doon sa kakahuyan. Ngunit sobrang nag-iingat na ang grupo nila ni Lucio dahil maaring anumang oras, maaring makakasagupa na nila ang mga rebelde. Nakapagkarga na din ang mga ito ng mga orasyon na pangbakod. Habang ang grupo ni Commander Aguirre, kasalukuyang nagpapagaling ang mga ito sa kanilang mga natamong sugat, lalo na itong si Commander Aguirre. Wika nitong si Commander Susa kay Commander Aguirre, "Commander Aguirre, hindi na nakakabalik ang grupo nila ni Commander Binone. Baka kung napapahamak na ang mga ito kagabi. Kung mamarapatin ninyo, puntahan namin ang kakahuyan malapit sa patag." Ang sagot naman nitong si Commander Aguirre, "Magpatawag ka muna ng pulong, Commander Sosa. Namimiligro ang grupo natin dito sa gubat na ito. Hindi natin kaya ang grupo ng mga kublan. May mga nagawa man tayong mga sumpa para sa kakayahan nila. Hindi naman natin masasabayan ang kanilang lakas at bilis. Kailangan muna natin nalisanin ang lugar na ito
at sumanib sa mga kasamahan natin na nandoon sa kabilang bundok. Kung anuman ang nangyayari kina Commander Binoni doon sa baba, bumalik ka agad dito sa ating kuta, Commander Sosa. Lumipas ang ilang sandali, nagpupulong na ang mga rebelde. Ngunit ilang sandali lamang ang ilan sa mga nagbabantay doon sa unahan. Napaigik ang mga ito nang biglang sumulpot sina Bulan, Lucio, Lando at Inko Isko para pagtatagain ang mga ito. Sa loob lamang ng 5 segundo, bumulagta na ang 4 na mga bantay at agara na namatay. Hinila agad ng grupo nila ang mga katawan ng mga ito at itinago doon sa mga damuhan. Pagkatapos, muling umusad ang grupo nila ni Lucio papalapit doon sa mismong kuta ng mga rebelde. Ngunit hindi nila napansin ang 2 nagbabantay ng mga rebelde na nagtatago lamang doon sa itaas ng mga puno ng niyog. Nagsisigaw na ang mga ito at pinagbabaril ang kinaroroonan ng mga kublan. Kaya nagkagulo agad ang mga rebelde na nagpupulong. Kanya-kanyang kuha ang mga ito ng mga baril at hinahagilap agad ang kinaroroonan ng mga kalaban nila. Wika naman itong si Bulan, "Ako na ang bahala sa mga bantay na nasa itaas ng niyog." At pagkatapos, napakabilis na tumatakbo itong si Bulan at umakyat agad ito doon sa puno ng niyog. Pinagbabaril nila itong si Bulan. Ngunit sobrang bilis nito na sa loob lamang ng 5 segundo, agad na naabot nito ang kinaroroonan ng rebelde sa itaas. Umigpaw itong si Bulan sabay tagpas sa liig ng kalaban. Agad naman itong namatay nang matamaan ng ilang mga taga. Pagkatapos na gawin yun ni Bulan, umigpaw na naman ito papunta doon sa kalapit na niyog na nandoon naman ang isa pa at inatake na ito ni Bulan ng mga taga. Agad din itong namatay at nahulog sa lupa. Ang ibang mga rebelde naman, nang makita nila ang ginawa nitong si Bulan, kinikilabutan na ang mga ito. Sa tingin nila, hindi na normal ang ginagawa nito na parang halimaw sa sobrang bilis. Nakita na rin ito ni Commander Aguirre, kaya nag-utos na ito na harangin ang mga papalapit na mga kublan at agad na isinama ang ilan sa mga tauhan para makatakas na. Ang hindi nila alam, inaabangan na sila ni Lucio at Lando doon sa likurang bahagi ng kanilang kuta. Patuloy na umatake ang grupo nila ni Inko Isko doon sa harapang bahagi kasama sina Dudong, habang sina Lando at Lucio, nang mapatapat na sa kanila ang grupo nila ni Commander Aguirre, agad na inatake nila ang mga ito ng mga tagpas. Napakabilis din nitong si Lucio na pinagtataga ang mga tauhan ni Commander Aguirre hanggang sa maabot na din ang pinuno ng mga rebelde. Hindi na ito nakakalaban pa dahil na rin sa sugat nito sa tiyan. Agad itong natagpas ni Lucio sa ulo at liig na agara naman itong ikinasawi. Lumipas lamang ang mahigit sa kalahating oras na labanan. Napatay na nila ang lahat ng mga rebelde. Nilibot nila ang buong lugar at tinitingnan kung may buhay pa sa mga ito. Nang mapagtantong napatay na nila ang lahat, wika ni Lucio na dalhin nila ang mga bangkay ng mga ito doon sa patag at bahala na ang mga pulis sa mga ito. Binitbit nila ang mga bangkay ng mga rebelde at dinala doon sa labasan ng gubat. May mga iniwan din ang mga ito na mga papel na may mga nakasulat at nagtuturo na may mga bangkay pa sa loob ng gubat at kailangan na kunin nila ito. Patuloy na nagtatago ang grupo nila ni Lucio doon sa gubat, habang ang mga tao naman doon sa patag, muling nakakamtan ng mga ito ang kapayapaan doon sa kanilang lugar at nawawala na ang mga pangamba tungkol sa mga rebelde. Ngunit panandalian lamang ang mga iyon dahil nang mawala na ang mga rebelde, muling namimisti ang mga aswang sa kanilang lugar. Kung gaano kabangis ang mga rebelde,
mas malala pa ang pinaggagawa ng mga aswang. Dito na naman umiksina ang grupo ng mga kublan na pinangungunahan pa rin itong si Lucio. Nilalabanan nila ang buong pwersa ng mga aswang. Dito na naman nila nagagamit ang mga kakayahan at mga taglay na agimat. Dahil mga aswang ang kanilang mga kalaban, mas epektibo ang mga hawak nilang mga armas. Ngunit kakaiba din ang lakas ng mga aswang na ito at may ilan din sa mga matatandang membro ng kanilang angkan ang may kaalaman din sa mga orasyon.